Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina River. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Particularly dito sa Barangay Bagong Bayan in Quezon City. At doon naman po sa tapat natin ang Barangay Manggahan, Pasig City. Ito po yung update natin today, March 7, 2026. 2 weeks ago, nandito po tayo nag-update. At ito na po ang progress niya. Grabe, ang laki na po ng improvement. Sabi nga po ni Secretary Vince Dizon of DPWH, napakaganda daw po at pang world class ang flood control dito sa kahabaan ng Marikina River. At agree po ako guys, kasi madalas po akong nag-vlog dito at nakikita ko po talaga kung paano po ginawa ng mga contractors. Kung matatapos na po yung flood control dito sa kahabaan ng Marikina River, hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river park, esplanade at iba pa. Kaya perfect po dito mag-jogging, walking, biking or pasyalan po natin. At libreng-libre pa po. Kaya napaka-importante po yung mga open park or open space para po sa ating health. At kabilaan po ito guys, kaya napakaganda at exciting na matatapos na po ang kabuuang project. Ganun po kataas ang retaining wall dito o yung pader. Siguro nasa 20 feet din po ang taas niyan. Makikita po natin dito na nagtatambak po sila ng mga lupa sa likod ng retaining wall. Yan na po yung pinaka-brace niya. After mabuhusan po ng lupa, ang sa bandang dulo naman po ay magiging concrete. Parang river walk na rin po at meron naman po siyang railing. Ang contractors naman po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. At ang kabuuang project naman po dito sa kahabaan ng Marikina River ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Napakaswerte nga po ng mga taga Marikina City, Pasig City, and Quezon City kasi hindi po basta-basta ang contractor ng kanilang flood control project kundi mga foreign construction firms at hindi po talaga nila tinitipid at ang inuuna po nila ay kapakanan ng taong bayan. Kudos po sa mga namumuno ng Marikina City, Pasig City, and Quezon City at sa lahat ng bumubuo ng flood control projects dito sa Marikina River Channel.
naman po tayong lahat guys, no, sa massive corruption ng DPWH. Kaya majority ng mga kababayan natin na foreign construction firms na lang daw po ang kukunin. Katulad ng mga Japanese construction firms at Korean construction firms. Nagagawa ng mga malakihang project natin katulad ng flood control, mga tulay, mga kalsada at iba pa. Kasi nawala na po sila ng tiwala sa DPWH. Pati na rin mga local contractors. Dito na po tayo sa side ng Barangay Manggahan in Pasig City. Wala na po tayong makikita mga workers dito na side. Siguro off na po sila. Time check 5:30 PM local time. At grabe guys, ang laki na rin po ng improvement dito. Ayan po yung pader po na ginagawa nila. Halos sumabot na po sa bandang taas. May mga lupa na rin po nakatambak, nakalagay po sa mga sako bag. Yung mga lupa naman po dito na tinatambak po nila ay temporary lang po ito. Ito po ay ginagawa nilang yard at kalsada para may madaanan po sila ng kanilang mga heavy equipments at iba pa. Then pag matatapos na po yung portion dito, tatanggalin na po nila tong mga lupa na tinambak nila at magkakaroon po ng dredging. Yan po ang gamit nila ng mga pile sheets, may kasama na pong I-beam. At ang haba po niyan ay nasa 20 feet. Kaya nakabaon po yan siya sa napakalalim. At yan po ang pinaka-foundation ng flood control. At sa taas po niyan ay magiging river walk. At nakita nyo naman po guys na tad-tad po siya ng mga bakal. Kaya sino pa naman po magsasabi na hindi po ito matibay. Dito naman po tayo sa other side ng F. Manalo Bridge. Full blast pa rin po dito ang construction. Dito pa rin po tayo sa side ng Barangay Manggahan, Pasig City. Dito naman yung area, hindi ko na po naabutan kung meron pong mga informal settler families dito. Ayun lang po sa taas natin ang Barangay Santolan and Barangay Bagumbayan, Quezon City segments. Meron din po tayong update yan guys na sa aking previous video lang po. Normal na po sa ating bansa ang mga baha at mga bagyo, kaya dapat po talaga high quality ang mga flood control natin. Kasi kung substandard, kunting bagyo lang o baha, mawawasak na agad yan at hindi po talaga magtatagal. Masasayang lang din po ang gastos ng ating government. Ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon lang po sa bandang taas natin. At ang haba po ng Marikina River ay nasa 78 kilometers. Ganun po siya kahaba guys. At dadaan po sa may San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Kaya dapat po talaga na high quality ang ating mga flood control. Dito naman po sa kahabaan ng Marikina River, meron naman po silang dredging, lalo na po sa may Marikina Bayan. Meron po silang dredging project. At makikita nyo naman po sa ating previous videos na at the same time, nagdi-dredging din po sila. Kaya napaka-importante po talaga yung regular dredging sa ating mga ilog. Dahil po sa soil erosion ay bumabaw na po siya. Kasi nasira na po yung mga kabundukan natin. Kaya ang ending napupunta po sa mga ilog natin. Dito na po tayo sa side ng Barangay Bagumbayan, Quezon City.
Ayan oh, may nakatambak po na mga malalaking bato sa may gilid. Pinapatag na po nila yung lupa na nakatambak sa may likod ng tile sheets. Pag natambakan na po yan ng lupa ay bubuhusan na po nila yan at gawing concrete. Nandito na po tayo guys sa may Circulo Verde Bridge. Yung sa may likod ng pader ay bubuhusan pa po nila yan ng mga lupa. At yung pinakabandang taas ay gawing concrete po at mag-serve po as river walk. Ayan oh, yan po yung pinaka-pader niya. Dito naman area wala na po tayong makikitang mga workers kasi 6 PM na po.
Ayan guys, oh, makikita po talaga natin dito na ang ganda na kahit hindi pa po siya tapos. Kaya sobrang nakaka-excite. Kawawa din yung mga kababayan natin na biktima ang kanilang lugar sa ghost projects or ghost contractors kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang mga buhay. At yun nga, marami din tayong mga kababayan na nagsasuffer po talaga pag meron ng mga baha na dumating. Hindi lang po dito sa Metro Manila, pati rin po sa ibang mga lugar. Kaya sana nga po matigil na po yung corruption dito sa ating bansa. Ang flood control naman po dito, both sides ay upper at lower ang river walk. Yung sa upper po ay ile-level po nila yan sa ground ng mga factory. Nasa 20 feet din po ang taas ng flood control dito. Most likely hindi na po talaga sila babahain dito kasi sa sobrang ganda, tibay at taas ng flood control dito. Pero syempre pag malakihan na po talagang baha at hindi po natin masabi yan. Meron din po tayong update sa may Barangay Bagong Bayan, Quezon City and Barangay Santolan, Pasig City segment na sa aking previous video lang po. Ayan naman po ang kahabaan ng Manggahan Floodway. At ito po yung parang gate niya para po siyang dam. At dito naman po sa kabilang side ay Marikina River East Bank. Ayan po, dadaan po yan ng Park Links. Ayan. At Bridgetown. Dito naman po na side ay nasimula naman na po. Meron na pong nakabaon ng mga pile seats. At siguro po didiretso po yan hanggang Marikina River East Bank. Yan, abangan na lang po natin guys. Mag-update din po tayo dyan in the future. Guys, sa mga gusto mapanood ang iba pang segments dito sa flood control project sa kahabaan ng Marikina River ay nasa aking previous video lang po. At meron din po tayong update sa MRT 7 ongoing construction. At abangan nyo rin po guys ang aking update sa EDSA Rehabilitation. At ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa Barangay Manggahan, Pasig City and Barangay Bagong Bayan, Quezon City segments as of today, March 7, 2026. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po at hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.